So, bakit niya nakalimutan yung Malacanang? Eh, nung bata pa lang tayo, dapat alam na yan. Shoutout dun sa mga batang 90s na alam na sa nasa likod siya ng 20 pesos na luma. Well, it's just how it is, mga lods ko. Kasi ang information sa ngayon sa social media is grabe talaga. Like halimbawa, mayat maya ang update sa balita, mayat maya ang update sa latest happening sa mga paborito mong bagay sa social media. Bagong K-pop star, bagong K-pop idol, bagong ML player, bagong issue, bagong chismis, bagong meme. So, ang nangyayari dyan, yung utak natin, isipin nyo para siyang news feed, di ba? Kung ano yung mas nakikita mo, or mas inuuna mo, or mas pinaprioritize mo, yun yung nasa harapan ng mas iniisip mo, na nasa harapan ng utak mo, quite literally. So dito, ganun lang din yun, mga lods ko. Malamang yung Malacanang, naaral niya yan nung bata siya, eh may iba siyang pinagkakaabalahan. Pwedeng baka ang major niya is engineering, or kaya isa siyang nurse na hindi naman particular sa mga current events at saka sa mga kung ano man, diba? Nung nag-aaral kasi ako ng education, meron tinuro sa amin na no students are alike. Meaning to say, kahit na parehas ng subject ang inaaral nyo, yung pagkakaintindi nila at pagkakamemorya nila, yung appreciation nila sa information would be totally different. Siguro ganun yung explanation dito. Kasi this is not the first time na merong selective memory ang mga contestant ng mga noontime show natin, di ba? Naaalala nyo si Majoha nung panahon ng PBB, di ba? And naalala nyo rin kung yung isang influencer na nakalimutan kung sino si Jose Rizal. It is just how it is. So, ang challenge sa atin as siguro adults and educators is that help them help themselves to remember the important things. Kaya nagpapasalamat ako sa Showtime kasi miski trivial na bagay yan, talagang pinush nila para maalala natin na ang presidente ay nakatira sa Malacanang, hindi sa dahig. Ay, joke lang! Joke lang! Yun lang naman po. Gaya mga